Okay, let's move to lesson 47 ng ating N4, which is Mina ni Hongo. So, about sa vocabulary niya, no? Kailangan memoryado natin to. Bawat lesson, ganito ang ginagawa natin. Okay, wala kayong ibang aaralin dito, no? Paghandaan muna bago kayo mag-proceed sa mga grammar explanation, kundi memorize nyo yung lahat ng vocabularies dito sa list ng lesson na to. Okay, ganun din yung mga useful words and information ng bawat lesson. Para sa lesson 47, we have onomatopoeia. Okay, so ito yung mga tunog, no, na nagagawa or yung mga naririnig natin. Okay, so pag-aralang mabuti yung mga yan, and then ganun din yung mga nafe-feel natin comes into our senses, no? Yan ang mga ibig sabihin. So halimbawa dito, kung makikita mo yung sa bandang ilalim or yung dulo, so yung touch niya, so zara-zara, pag sinabing zara-zara shiteru, na I feel, no, rough. Pag beta-beta naman shiteru, I feel sticky. And then suru-suru shiteru, kapag I feel slippery. So, no, mga nararamdaman na feel natin. Okay, so bakit nga ba meron dito yon? Nandito yung ganitong useful words and information. So, tingnan natin. Dahil sa grammar notes explanation dito, grammar notes natin, number 1 is plain form SODES. So, pag plain form SODES, ang ibig sabihin daw ng pattern na to ay they say that. So, ang paliwanag, this is an expressions for conveying information from another source without introducing one's own opinion. So, madaling salita, yung pattern natin ng SODES, plain form SODES. May katulad to, no? Mayroon tong SODES tayo before na topic na. I think lesson 43 ba, kung hindi ako nagkakamali. Okay, so kung ikukumpara mo yung sa SODES before, yun ay plain, yung verb stem SODES. No? Verb stem SODES. Meron din yung e-adjective at saka na-adjective eh. Kung babalikan mo yung adjective niya ay walang i yung dulo, tinatanggal bago sundan ng SODES. Tapos yung na-adjective, walang na bago sundan ng SODES. Ano kaya to SODES na to? So, this SODES is plain form SODES. So, lahat na yata ng plain form, no? Verb, i-adjective. Tingnan natin kung ano ba talaga, no? Bakit anong pinagkaiba niya? Bakit plain form yung verb niya? Bakit sa i-adjective may meron ng mga plain form? Okay, so, yung 43 SODES, it looks like, no, binabasihan mo kung ano yung obserbasyon mo sa nakikita mo at nararamdaman mo, no. Yan, nung nagbigay ka ng yung pahayag mo, no, nag-statement ka na yung tipong yun yung likely to occur, no, maaring mangyari. Okay, so malinaw na judgment dahil binase mo sa kanya yung nagkaroon ka ng konklusyon, no, about sa sinabi mo sa isang bagay na mangyayari ito dahil doon sa dahil nga binasihan mo yung obserbasyon or nakikita, nararamdaman. Okay? So, ganon. So, yung SODES naman itong lesson 47 ay they say that, ay di malinaw na narinig mo ito, may source ka. Sinabi mo yung isang pahayag na kung saan hindi ito yung opinion mo, hindi ito nagmula sa iyo, kundi nagmula yan sa ibang tao, no? Nagmula sa iba na kung saan nagkaroon ka din ng source, no? Mula kanino man narinig, no? Kung i-mention mo kung sino yung source mo, kailangang i-highlight mo ng ni Yoruto. So, lalagyan mo siya ng ni Yoruto. So, ang tanong, tao ba or ano ang sinabing source? Maaaring tao, maaaring anumang bagay na kung saan pinanggalingan ng source. Pwede yung nakita natin o narinig natin sa radyo, di ba? They say that no? Narinig natin sa balita, no? Yung sini Euro to, according to news. O kung saan, sino mismo ang source mo, lalagyan mo ng ni Euro to. Tapos sasabihin mo kung ano yung buong pahayag na sinabi. And then, tatapusin mo siya sa plain style bago susundan siya ng SODES.
Okay, gano'n ang pattern natin. Number one, basahin natin. Tenkyoho. Ayan, tingnan mo yan. So, tenkyoho, ano bang tenkyoho? So, pag sinabing tenkyoho, weather forecast, no? Tenkyoho ni Yoruto. Oh, nakita natin. So, naka-highlight siya as a ni Yoruto. So, according to weather forecast, ashita samuku naru so des. Okay, so it will be cold tomorrow. So, narinig ko, they say that na ah, hasta lalamig daw, no? Samuku naru so des. No? So, yun ang buong pahayag ng SODES. Sinasabi mo isang statement na hindi to sa iyong opinion, kundi nagmula sa sa iba na kung saan nagkaroon ka ng source na ni Yuruto. Okay, number 2. Kurara sang wa kodomo no toki uransu ni sunde ita sodes. Okay, so I heard na si Clara daw ay nung bata pa ay nanirahan sa France. Okay, nung ba, no? So, yung buong pahayag na yon, nagkaroon ka ng source dyan, ano? Pero dito, kung mapapansin mo, walang niyuro to. So, meaning to say, hindi niya mention kung sino yung source niya. Kung kailan lang is i-mention yung source ng buong pahayag mo, yun ang lalagyan mo ng niyuro to. Pero hindi naman siya required para sa pattern natin. Okay, so number 3, bariwa totemo kirida so des. Okay, so I heard na, or they say, na napakaganda daw sa Bari. Okay, so pansin mo rin na sa number 3, hindi niya sinabi or hindi niya mention kung sino yung source niya nung pahayag na yon. So may note tayo, importanteng binabasa din ng mga note na yan. Note that this is different in meaning and construction from SODES introduced in lesson 43. I think napaliwanag ko tong part na to. Pero ganun pa man, basahin natin yung example na binigay niya. Number 4, amiga furi sodes o verb stem sodes. O di malinaw na ang pattern na to yung it looks like. So, it looks like going to rain. Napansin mo? So, nagkaroon ka ng pahayag, no, opinion na mangyayari ito. Okay? It likely to occur, no? Likely to occur yung sinabi mo na maaaring mangyari yung sinabi mo dahil nga binasihan mo yung appearance or yung observation mo base nakikita mo at nafi-feel mo. Yan, sa state nung kung ano ngayon na mayroon. Okay? So, next number 5 is ame. Amiga furusodes. O, napansin mo yung verb natin diyang furimas, naging furu dictionary form, which is yung plain form na tinatawag yan. Okay, and then furusodes. I heard that it's going to rain, no? I heard that it's going to rain. So, isang pahayag na kung saan sinabi mo lang na narinig mo lamang. Hindi yan sariling opinion mo. Okay? So, number 6, kunori-yori wa oishiso desu. Oh, so, i-adjective, no? Nawala yung i. Yung so desu, yan yung lesson 43, no? So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng conclusion or pahayag na buo yun sa isipan mo base doon sa nakikita mo, no? Appearance ng isang bagay. Maaring yung ryori nga na yon ay nagkakaroon ng uri siya, no? Nasa kanya yung kung paano natin dinidescribe, no? Ang katangian ng isang pagkain na sinasabi natin sa tingin pa lang natin is manghang na. Maaaring may nakikita kang sili, ano ba, yung mga kung ano mang sangkap na mayroon ng isang pagkain na alam natin na ito ay manghang. Okay? So, yun yung binasihan natin. Nakikita natin kasi sa appearance ng isang pagkain. Kaya nabuo natin, no? Nagkaroon tayo ng konklusyon, no? Pahayag doon sa isang bagay. Kahit hindi pa man natin to napapatunayan or okay, na lalasahan yung isang pagkain. Okay. So, number 7 naman, kunori-yori wa
oishi so desu. Okay, oishi so desu, no? Oishi so desu. So, pansin mo diyan yung i nandoon pa din sa dulo ng i adjective. So, malinaw na ito yung present lesson natin. So, yan naman ay they say na this food is delicious. So, sabi nila masarap daw itong pagkain na to. So, mag-ingat kayo sa tamang pronunciation para mas maintindihan kayo. Pag looks like, oishi so desu. Oishi so, no? Pero kapag they say, oishi so desu, no? Tatandaan mo, may paka-importante pa rin ng prolong doon. Note number 2, the difference between so desu, hearsay, and to itte imashita. Okay, so ang to itte imashita sa lesson 433 to, lesson 33. Okay, sa lesson 33, ikumpara natin kasi I heard din yan, ano no, they say, no? But ito, he or she said, yan, ganyan yan eh. Kung hindi ako nagkakamali. Ibig sabihin, pag he or she said, yun yung to ite imasta mismong doon sa isang tao, directly natin na narinig yung sinabi na buong pahayag niya. Unlike sa sodes, hindi doon sa isang tao, no? Hindi doon sa taong ito narinig, kundi sa ibang source pa. Pero yung sinasabi natin na particle wa kasi sa sodes, siya yung nagsalita noon, pero hindi sa kanya natin narinig yung buong pahayag, kundi sa ibang tao pa. Nagkaroon pa tayo ng ibang source. O ano? So, like this one. Number 8. Mira-san wa ashita kyoto iku so desu. Ibig sabihin, hindi kay Mira-san natin narinig directly. Sa ibang tao yan. Ibang source pa natin yan. Okay, so apparently, Mr. Miller is going to Kyoto tomorrow. So, narinig mo yan sa ibang tao, hindi directly kay Mira-san. Pero kay Mira-san mo mismo narinig, so hindi mo dapat gamitin ang sodes, plain form sodes, kundi ang dapat mong gamitin ay plain form to with particle to, itte imashita. Katulad ng number 9, Mr. Miller said, di ba? Directly na kay si Mr. Miller ang nagsalita niyang sinasabi mo. Okay, second person ka na dyan eh. Okay? So, next. Yun lang, pagkakaiba ng dalawa. Okay, number 2, ito naman ay verb plain form. Mayroon ding adjective plain form, susundan ng yodes. Okay, yung yodes ituring natin na noun. Bakit kamo? Kasi pag noun, ang sinusundan ng noun, pag minodified siya ng verb, naka-plain form. Ganon din ang adjective plain form. Tapos kapag na-adjective naman, ang sinusundan ng noun, nakakaroon ng na. Kaya pansin mo yung na-adjective dito before ng yodes may na. Ayan. Kapag noun naman, mayroong no, di ba? Noun, no, noun, no? So, pansin mo yung no, yung noun, mayroon siyang particle no bagong yodes. So, di ba? So, ganyan yan, mga isang sekreto para mas matandaan mo kung ano yung pattern. Kasi yun ang napaka-importante pag nagtitake kayo ng GLPT. Alam mo kung ano yung susundan ng mga ganitong pattern. Yung yodes, pag nakita mo, no? So, dapat alam mo kung paano ang form ng verb niya bago niya sundan ng yodes. Paano ang form ng adjective, na adjective, and noun. Madalas talaga nag-iiba-iba ang mga susundan niya eh. Okay, dahil sa sabi ko sa inyo, isang paraan para hindi kayo mahirapan is kapag napansin yung ganyan, kino-consider mo agad na noun yan. Or it seems that ang meaning nito. It seems that. So, yodes is an expression used to describe what the speaker is conclude from observing a situation. It is sometimes used with the adverb domo. So, ibig sabihin, mapapansin mo, nagkakaroon siya ng adverb na domo. Ano pag sinabing domo, no? So, domo. Pag sinabi mong domo, is, ano yan, kung hindi ako nakakamay, completely, no? Completely, or sabihin na lang natin, I'm pretty sure. Kumbaga, ano lang, yung base dun sa buong pahayag mo, kahit hindi mo nakikita or hindi mo higit na napapatunayan yung sinabi mo, eh, nagkaroon ka pa rin ng konklusyon. Pinapahayag mo yung konklusyon mo na hindi sa nakikita kundi yung nafi-feel mo base sa obserbasyon mo sa mga bagay-bagay pangyayari. Okay? So, tingnan natin. Kasi, konklusyon na naman ito, no? So, ano kaya yung pinagkaiba nito sa mga unang na topic natin? Okay? So,
Domo, when the speaker wish to emphasize the tentative nature of his of her conclusion. O, di ba? So, mayroon tayong conclusion nga sa pagpapayag na to. Number 10, basahin natin. Hituga, uusay. Pag sinabing hituga, uusay, yung uusay na term na yan, minasang adjective yan. Yan ay para lamang sa count ng person or people, no? So, hindi pwede yan sa maraming prutas, maraming ano, kundi pantao lamang talaga siya uusay. Ano, hituga uusay. Pero kailangan ano, lalagyan mo pa rin ng hituga uusay kahit siya lang yung pang ano. Kaya anong pinagkaiba niya sa hituga takusan? O no? Takusan. Ang uusay, ano yan eh, higit na mas marami kumpara pag sinabing takusan, no? Mas mataas yung degree ng uusay. Yan. Ika nga hindi talagang ano no, hindi mo mabilang kumpara sa takusan. At ang takusan nga pala, ginagamit yan no, sa lahat ng noun, no? Generally ginagamit sa lahat. Pero yung uusay, pantao lamang. Ituga, uusay, at sumate emas na eh. Sinabing at sumate emas at sumarimas kasi ay together, no? Nagagather. So, at sumate emas, kasalukuyan nagagather yung mga tao. Ang daming mga tao na nag-ipon-ipon. Yun ang sabi niya, no? So, sabi nung kausap, Jiku no yodes ne. Dahil doon nakita nila nagkaroon ng maraming tao, nakita nila yung mga tao nag-ipon-ipon. So, sabi tuloy nung isa na nakakita, Jiku no yodes ne. So, pag sinabing Jiku accident, no, yodes ne. Ibig sabihin nagkaroon siya ng konklusyon base sa nakita, ano niya, obserbasyon niya. Okay? So, Jiku no yodes ne. And then, sabi niya, it seems that mukhang may aksidente. Oh, 'di ba? Yung sabi niya. So, bakit? Sinundan niya pa ng bumpahayag. Patoka is police car. QQ siya. QQ siya means ambulance. So, patoka tuto. QQ siya ga. Kiti imasyo. Kasi dumating yung ano eh, may dumating. Kiti imas, ibig sabihin doon, dumating. Dumating kasi yung ano eh, no? May dumating na police car at saka ambulance. Okay, so yung buong pahayag niya na yun, yun ang binasihan niya kung ba't niya nasabi na Jiku no yodes ne. May mga taong nag-ipon-ipon, mayroong dumating na police car at saka ambulance. 'Di ba? Kahit tayo pag nasa biyahe tayo, nakita natin na gano'n, biglang nag-traffic, biglang may nakita nag-iipon-ipon diyan, oh, 'di ba? Yun din ang nasa isip natin. So, ano ang pinagkaiba niya doon sa Sodes pattern ng lesson 43? Okay, ganito lang naman 'yan. So, itong Yodes, yung actual na obserbasyon mo sa isang bagay. Pero dun sa nakikita at nafe-feel mo, yung actual. Unlike yung Sodes kasi, mangyayari pa lang yung sinasabi mo, yung uulan, o, di ba? Yun eh, magbo-bloom yung sakura, mangyayari pa lang yung sinasabi mo, no? Likely to occur. Dito naman kasi, yung sinabi nila dyan, may aksidente na. So, yun ang pinagkaiba ng Sodes. Yung Sodes, mangyayari pa lang yung sinasabi mo. But dito yung Yodes, mayroon nang nangyari. Jiku no Yodes. No? It seems accident. That accident. So, mukhang aksidente. Ganun ang sinabi mo doon. So, actual, no? Base na doon sa iyong obserbasyon. Okay? So, yun ang different ng dalawa. Okay? And then next, sa part naman na ito is number 11, basahin natin. Seiki mo derushi, atama mo itai, domo kasi o hitayodes. So, sabi niya, obserbasyon niya ngayon sa kung ano ang sitwasyon niya. Sabi niya, seiki mo derushi, umuubo raw siya, inuubo, at saka atama mo itai si, at saka yun, masakit din daw ulo niya. Kaya ano yung, dahil doon sa sitwasyon niya ngayon, state niya, nasabi niya na domo kasi o hitayodes. I think, sa palagay ko, nakakatsa ko ng cold. Okay, yung domo na yon, yun ang nagbibigay ng concrete or yung buong sinabi niya na yodes ay mukhang totoo siya doon or naniniwala talaga siya, no? Na totoo yung sinasabi niya or possible, no? Yun ang nagpapahayag ng domo. Buong paniniwala ng isang speaker na
totoo yung sinasabi niya base doon sa kanyang obserbasyon o kung anong sitwasyon niya ngayon. Inuubo siya at masakit ang ulo. Okay? So, yun po ang pahayag ng Yodes pattern. So, kumpara natin daw to. Note, the difference between Sodes, lesson 43, and Yodes. Ito yon yung nabanggit ko lang kanina. Okay, yung Sodes is mangyayari pa lang yung sinasabi mo, pero yung Yodes naman ay ito na yung actual na yan. Pero mas may higit pa dyan na paliwanag para mas lalo nating maintindihan. Basahin natin yung number 12. Mira-san wa isogashi sodes. So, isogashi is a i-adjective. Kaya pansin mo, tinanggal niya yung i bago sundan ng sodes. So, Mr. Miller looks busy. So, yan, sinasabi mo yan kasi nakikita mo ngayon. Sabi ko nga sa'yo, observation base sa nakikita mo, nafe-feel mo. No? So, actual mo, no? Kasalukuyan nakikita mo ngayon si Mr. Miller. At yung kung paano natin dinidescribe ang isang tao kapag busy, nandun yun kay Mr. Miller. Yun yung nakikita niya ngayon kay Mr. Miller. Okay, mira-san wa isugashi sodes. Okay, pinagmamasdan niya, maaaring si Mr. Miller ay, yon, may umaaksyon na kung saan action ng mga taong busy. No, paano ba yon? Balisa, maya dumadaan, tayo, hindi, ganun yun, no? Hindi siya nag-i-stay sa isang upuan, tumatayo siya kung saan ang mga ginagawa niya, no? Yun yung mga, paano natin dinidescribe, no? Yun yung mga galaw or katangian ng isang tao, paano natin sinasabi, dinidescribe natin as busy siya. Okay, so number 13, mira-san wa isogashi yodes, no? Isogashi yodes. So, gumamit siya ng yodes. Okay, so ito naman maaring hindi talaga siya nakikita, no? Hindi nakikita. Binabase mo doon sa kung ano yung sitwasyon. Bagay ito doon sa pag halimbawa tumatawag ka kay Mr. Miller, tapos ring ng ring yung telepono, hindi siya sumasagot. Hindi mo nakikita kundi nafi-feel mo lang, no? Base sa nangyayari or obserbasyon mo sa sitwasyon. Nagri-ring ang telepono, hindi sumasagot, kaya nasasabi rin natin minsan na mukha siyang busy. O, 'di ba? Mukhang busy siya, no? Kasi nga hindi siya sumasagot sa tawag, ring ng ring. Okay, doon bagay na 'yon ginamit ang Yodes. Madaling salita, ang Sodes base doon sa actual na nakikita mo, actual appearance, pero yung Isogashi Yodes base doon sa sitwasyon. Okay? Ayun lang ang pagkakaiba ng dalawa. And then number 3 naman, koi Otto niui adiga shimasu. Okay, so banggitin natin yung mga tukuyin natin yung mga nabanggit dito. Koi is siya, no? Yung voice yan. Otto naman ay ang Otto ay sa sounds, tunog. Nioi naman is amoy, smell. Aji naman is taste or flavor. Taste, no? So, ga shimasu. Lalagyan mo sila ng ga shimasu. Pag nakita mo siya sa GLPT, aji blank shimasu, lagay mo na agad yung ga. Lagyan mo na agad siya ng particle ga. Bakit ga or saka shimasu? So, ito yon kapag sinasabi natin na comes into our senses. Sense of hearing, no? Sense of smell, sense of taste. Yan ang ginagawa natin. Okay? So, nilalagyan natin ng particle ga. So, sabihin mo kung ano yung koi na yon. Halimbawa is, nigiyaka na koe. Pag sinabing nigiyaka na koe, number 14 example, nigiyaka means lively, no? Lively. Yung exciting na tunog, nakaka-excite na tunog. Nigiyaka na koe ga shimasu ne. So, sinasabi mo yon na nagsasalita siya na, no? Or may naririnig ako, no? Or nagsasalita siya ng excitedly, no? Yung boses niya. Ganun yung mga term. Kaya pag nakita mo sa GLPT yan, yung koi, laging particle gashimas pag sinasabi mo yung mismong comes into your senses. Okay. So, ganda ng boses niya. No? Nakaka-excite yung boses niya. Kahit hindi mo sinasabing naririnig mo, no? Basta sinabi na nakaka-excite yung boses niya. 'Di ba? Ibig sabihin narinig mo yun, naririnig mo ngayon yun. Kaya lalagyan mo siya ng gashimas. Okay. Katulad ng for example, sensei no koe ga shimasu. Sensei no koe ga shimasu. Okay. Boses ni sensei yun boses ni sensei. 'Di ba? Sabi mo gano'n, boses ni sensei yun
Ibig sabihin kahit hindi mo sabihin na naririnig mo, comes into your senses yun, no? Sensei no koigashimasu. Kasalukuyan na may naririnig ka, boses si sensei. Di ba? Ganun na yun. Tori no koigashimasu. Huni ng ibon. May huni ng ibon. No? So, madaling salita, naririnig niya ngayon yung huni ng ibon. Okay, next. Oto. Koruma no oto ga shimasu. Ibig sabihin, tunog ng sasakyan yun ah. Di ba? Kasalukuyan. Mismo itong oras na to may naririnig siya. Kaya, kung tutusin, wala yan yung shimasta. Dahil yan ay kasalukuyan. Dapat na naririnig mo. Okay? So, niyoy naman, halimbawa, adobo no niyoy gashimasu. Amoy adobo ah. Amoy ng adobo. Okay, yan yun, minasang. Adobo no niyoy gashimasu. Okay, aji naman. Aji. O, di sabihin natin na sato, asukal. Sato no aji gashimasu. Oh, di ba? Sinabi mo na, lasang may nalalasahan ko asukal. Oh, di ba? Ganun po siya. Next, ano pa? Halimbawa is, ano yung madalas na natin? Yung nalalasahan natin, di ba? So, kung yung kakaiba, mas madalas sa asukal, may nalalasahan akong asukal, di ba? Milk, miruko no, gyunyo no aji gashimasu. May nalalasang gatas. Yan, ganun po yun. Kahit hindi siya visible dun sa kinakain mo or ano, nalalasahan mo lang siya. Okay? So, nalalasahan mo. Action ngayon, no? Kasalukuyan. Okay, next. Ang wala lang dito yung sight, no? Kung magtatanong kayo, paano naman sa paningin? Wala kasi dun sa paningin yung nabanggit mo. Okay, so pag paningin naman minasam, yan ay particle o actually, hindi yan particle. Pero ito naman ang maaaring nasusundan niya. Dalawa. Katachi, meaning ay shape. Kaya pag nakita mo yung katachi, blank, shimas, particle o ang ilalagay mo. And then, iro, kulay. Pag nakita mo, iro, blank, shimas, particle o ang ilalagay mo. Yan. Halimbawa, ano pa, sample ka. Okay, hindi ko na lang maisusulat pero pakinggan yung mabuti. Sabihin ko na, Philippine Jin no kami. Yung kami doon na sinabi ko is buhok. Philippine Jin no kami wa kuroi iro. Kuroi black, iro ga. So kuroi iro. So particle o, particle o. Kuroi iro o shimasu. Ulitin ko ng buo. Philippine Jin no kami wa kuroi iro o shimasu. Okay, so pag sinabi mong o shimasu, actual na nakikita mo ngayon dyan. Pero sa Tagalog yun, pag sinabi mo yung buong pahayag ko, kulay itim ang buhok ng mga Pilipino. Ang buhok ng mga Pilipino, itim. Ayan, ganun lang po yun. Hindi mo sinasabi nakikita ko, ganun. Hindi pwede. Laging sinasabi lang doon na kung ano yung comes into your sight mo. Ang buhok ng mga Pilipino, itim. No? Yan, ganun. Kasi actual na nakikita mo ngayon. No? Kaya particle o kapag kulay. Next, katachi. Pag-i-example ako. Ano kumo? Pag sinabing kumo naman, yung tinutukoy kumo, ulap, yung clouds. No, ano kumo? Yung ulap na yon. Yan. Ano kumo wa? Tori no katachi o shimasu ne. Or shimasu. Ibig sabihin ay tori, ibon, particle no, dahil susundan ko ng katachi. Katachi means shape. Kung isi-search nyo. So, yan, katachi, nakita mo. So, particle ang ilalagay ko. O, then, susundan ko ng shimasu. So, kukumpletuhin ko ano kumuha tori no katachi o shimasu. Sa Tagalog, hugis ibon yung ulap na yon, hugis ibon. Ganun yon. Yung ulap na yon, hugis ibon. Ibig sabihin yon, comes into your sight yon, minasan. Okay?
So, kung mapapansin mo wala yung touch 'no, sensei. Paano 'pag touch naman? Ang touch naman meron silang mga onomatopoeia na sinasabi, ito yun 'no. Tapos hindi na nilalagyan ng, ah, particle ga, kundi diretso na sila dun kung ano nafi-feel nila. Zara-zara, shitimas, I feel rough. Beta-beta, shitimas, I feel sticky. Tsuru-tsuru, shitimas, I feel slippery. Gano'n po 'yun, 'no, ang mga terminology na sa mga onomatopoeia. Okay. So, 'yun po 'yun minasang, 'no? 'Yun po yung buong pahayag ng lesson 47. So, gano'n pa man, aralin ninyo, gano'n din ang mga workbook, puwede niyo 'yang sagutan. Makinig kayong ano, pag-aralan niyong mabuti, analyze niyo. Dahil higit na matututo kayo kapag lahat ng vocabulary sa buong lessons ay nasa sa ulo niyo. Okay, こちらで終わります。どうもありがとうございます。